ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa paaralang una kong kinakitaan sa kanya, sa isa sa mga lumang silid sa ikatlong palapag. Naroon pa siya't nagtuturo ng mga kaalamang pangaklat at bumubuhay ng isang uri ng karunungan sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang iniuugnay sa kariktan ng buhay, saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog. Nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Ngayon, magsisimula tayo sa aralin ito. Mabuti umabot tayo sa bahaging ito. Mabuti, mabuti. Ma'am, ano po bang aralin ng tatalakayin natin bukas? Mabuti at iyong matanong. Ang paksang ating tatalakayin bukas ay tungkol sa memorandum at agenda. At pagkatapos natin talakayin ang paksang ito, meron tayong maikling pagsusulit tungkol sa paksang ito. Sige po, ma'am. Mabuti at ako'y aalis na. Paalam Salamat po, Inang Amelie. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sinumang nag-upol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga panunugutan sa paaralan. Walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya'y tinatawag namin lahat na si Mabuti kung siya'y nakatalikod. Si Mabuti? Si Mabuti. Si Mabuti? Mabuti? Si Mabuti? Si Mabuti. Si Mabuti? Ang salitang iyon ang Mabuti. simula ng halos lahat ng kanyang Mabuti. pagsasalita. Yon ang pumalit sa mga Mabuti. salitang Mabuti. hindi niya maalaala kung minsan at nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin. Sa isang paraang maliri, Mabuti. yun ay naging salamin ng uri ng paniniwala sa buhay. Hindi ako kailanman magtatapat sa kanya ng anuman, kung di lamang nahuli niya akong minsang lumuluha. Nang hapong iyo'y iniluha ng bata kong puso ang pambata ring suliranin. Kala ko ba sila? Bakit? Nalaman na? Ha? Nalaman na? Saan ka pupunta? Loser. Loser! Mabuti tao ka na rito. Itong lamay siguro niya. Mabuti sana kung makakatulong ako. Anong problema, Ika? May tutulong ba ako? Nakakahiyamat pong sabihin pero pinagtatawanan at pinagtritipan lang po ako ng aking mga kaklase. Alam ko mahihirapan ka ngayon sa sitwasyon mo. Pero nais ko lang sabihin na magpakatatag ka. Huwag mong hayaan na apihin ka nila bilang pangalawa mong ina. Sa paaralang ito, gawain namin protektahan, gabayan kayo sa tama. Siya nga pala, ma'am. Kayo ho.
Ano yung ipinunta sa sulok na ito na iniiyakan ko? Ang sulok na ito na iniiyakan nating dalawa. Sana yung masabi ko sa'yo, ngunit ang suliranin, kailanman. Ang ibig ko sabihin ay, magigigit na mabuti sana sa iyo ang buhay. Si Mabuti ay naging isang bagong nilikha sa akin mula nung araw na iyon. Sa pagsasalita niya mula sa hapag, pagtatanong, sumagot, sa pagngiti niyang mabagal at mahiyain niyang mga ngiti sa amin. Sa paglalim ng kunod sa noo niya sa kanyang pagkayamot, naririnig kong muli ang mga yabag na palapit sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Iniiyakan natin ang sinabi niya ng hapong iyon. Tumutuko pa kaya siya roon? At sapagkat natuklasan ko ang katotohanan ng iyong tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi. Ngunit sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asang taglay niya sa aming silid-aralan. Pinuno siya ng mararikit na guni-guni ang aming isipan at ng mga tunog ng aming dinig at natutuhan namin unti-unti ang kagandahan ng buhay. Siya ay may pananalig sa kalooban ng may kapal at isa sa mga pinakamatibay na aking nakilala. Nakasasali ng damdamin. Marahil ang pananalig niya yun ang napakita sa kanya ng kagandahan sa mga bagay na karaniwan na lamang sa amin ay walang kabuluhan. Hindi siya bumabanggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buong panahon ng pag-aaral namin sa kanya. Ngunit bumabanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae, na tanging niyang anak, nang paulit-ulit. Hindi rin siya bumabanggit sa amin kailanman tungkol sa ama ng batang iyon. Binilhan ko ng bagong damit ang aking anak para sa kanyang kaarawan. Ayaw naman siya sa pagkukwento tungkol sa anak niya. Lagi niya lang binabanggit iyon, ngunit hindi ang ama ng kanyang anak. At hindi naman siya balo, hindi ba? Nais kong maging isang manggagamot ang aking anak. Gaya ng kanyang ama. Oo, gaya ng kanyang ama. Mabuti. Gaya ng sasabihin nitong ni Fe. Yun lamang nakakaranas ng lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng lihim na kaligayahan. Mabuti at ngayon magsimula na tayo sa bago nating aralin. Habang sinasabi niya ang pangusap na yun, nadama kong siya at ako ay isa. At kami ay bahagi ng mga nilalang na sapagkat nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ay nakakakilala ng mga lihim na kaligayahan. Habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng kanyang mukha, muli niyang ipinamalas ang mga nagtatagong kagandahan sa aralin namin sa panitikan. Ang kariktan ng pagpapatuloy, anuman ang kulay ng buhay. Alam niyo ba na namatay na ang ama ng anak ni Mabuti? Nabalitaan ko rin na namatay at binuhulgaw ng 2 gabi at 1 araw sa bahay na hindi naman tinihan ni Mabuti ng kanyang anak. At naunawaan ko ang lahat. Sa hubad na katotohanan iyon, ay naunawaan ko ang lahat.
go. Magandang hapon po. Iyak na, be. Iyak na. Alam niyo ba, namatay na ang ama ng anak. Ama ng anak! Alam niyo ba, namatay na ang ama ng anak ng mabuti? At nabalitaan ko rin na binurol daw sa dalawang gabi, isang araw, sa bahay na hindi naman yung tinira ni mabuti ng kanyang anak. Tingin, tandugak. Alam niyo ba, na namatay na ang ama ng anak ng mabuti? At nabalitaan ko rin na namatay at binurol daw ng isang Si Mabuti.